Sa simula ng movie ay makikita natin na nagpunta si Pete sa isang gubat kung saan ay nakahuli siya ng isang ibon, at pagkatapos ay sinabi niya ito sa kanyang asawa, at nang ibaba na niya ang kanyang cellphone ay biglang may humila sa kanya kaya't nagsisigaw siya ng tulong, at ilang sandali ay dumating si Ipong at ang kanyang mga kaibigan upang kunin ang saranggola na bumagsak din sa gubat na iyon. Sinabi ng isang kaibigan ni Ipong na huwag siyang pumasok sa gubat dahil biglang may humila kay Mr. Pete doon kahapon, kaya't dahil sa takot ay bumalik na sila sa nayon. Pagkatapos ay tinuruan siya ng kanyang lolo Lanang kung paano sumipol at ginaya naman niya ito, ngunit pinagbawalan siya ng kanyang lola Wedok dahil gabi na. Samantala ay biglang may kumatok sa bahay nila Darmo at nang tingnan niya ito ay wala naman siyang nakitang tao, at pagkasara niya ng pinto ay nakita niyang tila takot na takot ang kanyang mga ibon na nasa mga kulungan, at nang mawalan ng kuryente ay bigla siyang inatake ng isang duguang lalaki. Pagkatapos ay umalis na si Lolo Lanang upang magpatrolya, at pagkalabas ay sinabi sa kanya ng isang lalaki na sinundo ko si Darmo upang sumama sa atin pero wala namang sumasagot sa kanila, at pagpasok ko ay nakita ko na nakahandusay pala siya sa sahig, at kinaumagahan ay inannounce na sa nayon na namatay na si Darmo. Samantala habang pinapakain ni Wiwik si Pete ay bigla itong bumagsak sa higaan at nanginig. Kinagabihan ng magising si Ipong ay nakarinig siya na tila may nahulog sa loob ng kanilang bahay, at nang tingnan ay nakita niya ang kanyang lolo Lanang, at sinabi niya dito na bakit niyo po pinakawalan ang mga ibon, ngunit tahimik lang itong pumunta sa banyo, at nang tingnan niya ito sa banyo ay wala namang tao doon. Pagkatapos ay bigla itong lumitaw sa kanyang likuran at sinabing tulungan mo ang lola mo, at pagpunta niya sa kwarto ay pinalagay ng kanyang lola ang mga damit sa aparador, at pagbalik ay biglang may humawak sa kanyang isang paa, at pagsilip ay sinabi ni Lola Wedok na hindi ako iyon, at pagpunta niya sa ilalim ay nakita niya ang mga paa ng matandang nanggagaya sa kanyang lola at tinatawag siya nito, at paglingon bigla niyang nakita ang tila multo niyang lola at bigla siyang nagising. Kinaumagahan sa libing ni Darmo ay biglang itinulak ni Didet si Ipong sa hukay at inihagis din sa kanya ang isang bangkay, at laking gulat niya dahil siya pala ang patay na iyon, at pagkatapos ay hinagisan siya ng putik ng lahat, at sobrang takot niya nang makita niya ang naging demonyong si Pete at bigla siyang nagising. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lola Wedok na ano bang nangyayari sa'yo, na naginip po kasi ako lola nang nakakatakot na inililibing ako ng buhay, kaya't dapat na nakikinig ka sa aming matatanda at wag na wag kang sumisipol palagi para hindi ka na binabangungot, at dahil sa takot ay agad siyang humingi ng tawad sa kanyang lola. At sa bahay ay nakarinig si Wedok na tila may mga sumisipol, at nang tingnan niya ito sa balon sa labas ay bigla siyang inatake ni Ipong na naging isang demonyo, at pagkatapos ay tinulungan siya ni Lanang. Samantala ay nagmeditate si Manto at pumasok siya sa kabilang mundo upang hanapin si Pete, at sinabi niya dito na bakit mo ba minumulto ang mga taga-nayon, at sinabi ni Pete na dahil kailangan kong makakuha ng isang kapalit upang makatakas na ako dito, binabalaan kita kung ganito ang plano mo upang makatakas ka ay hindi ka na talaga makakaalis dito, at bigla siyang sinugod ni Pete, at sa labas ay sinabi ni Manto kay Lanang na si Ganda ang may kagagawan nito, at si Pete ang nakapagbukas ulit ng portal, at binigyan siya ng kondisyon ni Ganda na pag hindi siya nakahanap ng kapalit sa loob ng 40 araw ay mawawala na siya, at siya din ang kumuha kay Darmo. Ngunit namatay naman si Darmo bago pa man mangyari ang kanilang palitan. Samantala ay pinuntahan ni Wiwik si Turto, at sinabi ni Turto sa kanya na hindi pa ba bumabalik ang asawa mo, hindi pa at may 6 na araw na lang ang natitira, ano pa ba ang dapat kong gawin, kailangan mong ipainom ang isang potion sa isang tao na ipapalit sa kanya. Samantala sa eskwelahan ay sinabi ni Collis na ano ang nangyari sa bibig mo Ipong, at laking takot ni Ipong nang makita niya na biglang tumulo ang mga dugo sa kanyang bibig, at nakita din niya na naging isang demonyo ang kanyang teacher, kaya agad siyang nagtatakbo ng dahil sa sobrang takot, at pagpasok niya sa banyo ay bigla siyang napunta sa bahay ni Pete, at nang atakihin siya nito ay bigla siyang nagising sa eskwelahan. At sa eskwelahan ay isinabay si Ipong ng mga kalalakihan dahil pupunta din ang mga ito sa bahay ng kanyang lolo, at laking takot niya dahil mga demonyo pala ito na gusto siyang dalhin sa gubat, kaya't agad siyang tumalon sa truck upang makatakas. Samantala nang tanggalin ni Wiwik ang nakasampay na bedsheet ay wala naman siyang nakitang tao dito. At pagkatapos ay sinabi niya na inumin mo ito Ipong nang agad kang gumaling sa sakit mo, at pagkainom ay biglang nahilo at napunta na naman si Ipong sa bahay nila Pete, at agad na nagpunta sila ng kila Pete at sinabi niya dito na ano ang ginawa mo kay Ipong, ngunit pinalayas siya ni Wiwik.
at pagkatapos ay narinig ni Lanang na tinatawag siya ni Ipong at humihingi ito ng tulong sa kanya, kaya't agad niyang hinanap ito sa labas. Nagpunta si Lanang kay Manto at binigyan siya nito ng isang punyal at sinabing makakatulong ito sa'yo, samantala kila Pete ay sinabi ni Lanang kay Ipong na sumunod ka sa akin, ngunit bigla siyang itinakas ng tunay na Lanang, at sa daan ay sinalubong sila ng naging demonyong si Pete, at nakita na lang ni Ipong na nasa loob na siya ng gubat, at hinahanap siya ni Lanang doon, at nang atakihin ni Pete si Ipong ay biglang sinaksak ni Lanang ito ng kanyang punyal, at nang tatakbo na silang maglolo ay nahawakan ni Pete ang paa ni Lanang, at isinigaw niya na tumakas ka na ako, pagkatapos ay pinaligiran si Ipong ng lahat ng mga namatay, samantala ay inatake naman ni Pete si Lanang, at makikitang dumating na si Manto kasama ang isang kawan ng mga ibon at iniligtas nila si Ipong. Makaraan ng ilang araw ay makikita natin na masaya na si Wiwik dahil gumaling na ang kanyang asawa na si Pete, samantala ay malalaman natin na hindi pala nakabalik sila nung gabing iyon, at naramdaman ni Wiwik na parang may nakatingin sa kanya, at makikitang biglang nagtatakbo si Pete dahil nakita niya ang ulo ni Wiwik sa loob ng kulungan ng ibon, at si Manto pala ang may kagagawan nito, at sa huli ay nakabalik na ulit si Lanang, ibig sabihin na si Manto ang nakapagpabalik sa kanya bilang kapalit ni Pete.